Girl, ano ba kasing nangyari? Tanong na Gianna. Nandito kasi kami sa bar pero nasa VIP room kaming tatlo. Sabi ko kasi ayoko may makarinig na ibang tao sa pag-uusapan namin. Hoy bakla ha, baka nung kalokohan ng mga ginagawa mo. Si Ava. Ang pinakakalokohan lang namang ginawa ko yung mahalin ko siya. Sad ko sabay lunok sa isang shot ng rum. Sino? Sabay pa nilang tanong. Kailangan duet pa talaga? Eh di yung Logan na yon? I knew it. Sabi na nga ba't mahuhulog at mahuhulog ka sa boss mo eh. Baliw ka na ba, Catherine, ha? Langit siya, lupa ka. Gianna. Kaya nga ako nasasaktan ngayon eh. Bakit mo kasi niyaan sarili mong ma-inlove sa kanya? Pagpapakitaan ka ba ng birdie kaya ka nagkakaganyang bakla ka? Ava, tumigil ka nga. Pinagsisihan ko naman eh. Pinagsisihan ko nga ba talaga? You mean, totoo nga? Oh my, malaki ba? Hoy Ava, umiiral na naman yung pagiging rapist mo ha? Ikaw Catherine, umamin ka nga sa amin. May nangyari na ba sa inyo? Hirit ni Gianna. Wala naman akong dapat itago sa kanila kaya't inamin kong meron. Nakakaloka kang babae ka. Gumamit ba kayo ng protection? Hindi eh, mukhang magaling naman siya. Gosh, ang swerte mo bakla. Ako nga miski touch ata in my dreams na lang eh. Nabato ka naman na Gianna si Ava dahil sa kapilyohan. Pag nasaan ba naman ang boyfriend ko? Boyfriend ko nga ba talaga? Tumigil ka nga dyan bakla ka. Ano? Talo-talo na tayo? Gianna, of course not. I am just kidding lang naman. Marami pa namang ibang lumilipad dyan sa paligid. Sanay na kami sa kamanya ka ng baklang to. Pero kahit naman ganon si Ava ay maaasahan siya kahit kailan. Tulad ngayon. Nailakad daw talaga siya pero pumupunta pa rin siya dito para lang samahan ako. Pag-check ko ng phone ko, 95 missed calls and 65 messages galing kay Logan. Honey, where are you? Please answer the phone. Let me explain first, please. Honey, I'm begging you, please tell me, where are you? Just answer the phone, please. I love you so much. Ilang lang yan sa mga message ni Logan sa akin. Gustong gusto ko naman na talagang kausapin siya kaso hindi ko pa kaya. Feeling ko magagalit lang ako lalo sa kanya. Bakit ba ayaw mong sagutin? Pa-baby match lang muna? Tanong ni Ava. Para saan? Para masaktan lang ako lalo? Girl, kailangan yung mag-usap. Anas na Gianna. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko siya kayang kausapin. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Ang labo niya kasi. Hindi muna ngayon, Gianna. Pwede bang sa condo muna ako tumuloy? Sure, kahit magtagal ka pa dun eh. Eh ano ba kasing lagay ng love story ninyo ng boss mo? Kinuwento ko lahat sa kanilang dalawa kung anong status namin ni Logan. Di ko alam kung kikiligin ako maiinis habang nagkukwento eh. Ramdam ko rin medyo nalalasing na ako dahil sunod-sunod ang inom ko. Di naman ako masyadong BH, no? Gianna's POV. Anong oras na ba? Gosh, 3 AM na pala. By the way, I am Gianna Chavez. Best friend itong lasing na babaeng to. Girl, kaya mo pa ba? Tanong ko kay Catherine. Mukhang lasing na ang lola mo. Nakailang shots na eh. Si Ava. Should we call him? I don't think that's a good idea. Wag na wag mo siyang tatawagan. Gianna? Ngayon ko lang nakitang nasasaktan si Catherine dahil sa isang lalaki. Si Catherine pa ba to? Parang iba na eh. Sabi pa naman niya sa amin she will never let herself fall in love with her boss. Bakla, mauna na ako ha. May naghihintay sa akin eh. Paalam ni Ava. Sino naman? May boyfriend ka na ba? Ano ba? Wala pa pero malapit na. I can feel it. Talagang kilig na kilig pang baklang to habang sinasabi yon. Sige na, gumora ka na. Sige, ingat kayong two ha. Babush! Si Catherine lang talaga ang lasing sa aming tatlo. Hindi ko na nga mabilang kung ilang shots ang nainom niya eh. Mahal niya na siguro talaga yung boss niya. Sa bagay, for sure naman na kung ako yun, ay may in love din ako ng bongga. Nakita ko na naman nag-vibrate ang phone ni Cathy. Tumatawag na naman yung boss niya. 160 missed calls? Nakakaloka lang ha? Mantalang si Miguel never ginawa to ng mga panong nag-aaway kami. Ano kaya talagang status nila? In-off ko muna ang cellphone ni Cathy para di na makatawag yung boss niya. Baka kasi mamaya ay accidentally kong masagot yung tawag. Mahirap na. Girl, let's go na. Inalalayan ko na lang siya dahil hindi niya talaga kayang tumayo ng tuwid. Sa condo mo tayo ha? Oo, don't worry. Support ng kami ni Ava kung anong gusto ni Cathy, pero hindi na yung pag nasasaktan na siya. Catherine's POV. Nagising ako dahil sobrang sakit ng ulo ko. Nilibot ko yung paningin ko at nandito pala ako sa condo ni Gianna. Buti naman dito niya ako iniuwi. Gising ka na pala. Kamusta? Hangover? Sobra.
Feeling ko nahihilo pa rin ako. Si Logan kaya? Anong ginawa magdamag? Nang babae kaya siya? Pinuntahan kaya niya sa Gemma? Nag-alala kaya siya sa akin? Ito nga pala yung phone mo, girl. In-off ko muna kasi tawag ng tawag yung boss mo. Thanks, Gianna. Maaasahan talaga mga kaibigan ko. Di nila ako iniwan si Eric kahit noon pa man. I am so blessed to have this kind of friends. Anong oras na nga pala? 2 p.m. na. Masyado napasarap ang tulog mo. Patay, late na ako. Papasok pa ba ako o wag na? Hindi ko tuloy alam kung magpapakita pa ako kay Logan o hindi muna. Ikaw kasi Catherine may paarte-arte ka pa. Di mo muna pinakinggan yung side niya. Baka nga may importanteng dahilan kaya niya nilihim kay Gemma yun. Pero ano naman kaya yun? Nakakainis. Para ka talagang tanga, Catherine. Paano mo malalaman ayaw mo siyang kausapin? Mauna na ako, Gianna. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, ha? Aalis ka ng ganyan ang itsura mo at suot mo? Napatingin naman ako sa salamin. Mabuti na lang pala hindi ko kasama si Logan, kundi makikita niyang mukha ko na parang pinagkaitan ng kapalaran. My gosh, buti na paalala mo. Pero muna akong kahit anong damit mo dyan, girl. Huwag ka mag-alala, ibabalik ko rin sa'yo. Sure, no problem. Ready ka na bang kausapin ng boss mo? Wala naman akong choice Ang sabihin mo, hindi mo siya kayang tiisin. Tatawa-tawa pa niyang sabi. Kumain muna ako ng brunch, breakfast plus lunch, bago nagpunta sa NGC. Nandun kaya si Logan? Nakakakaba tuloy. Pagpasok ko ng company, normal lang namang pinagtitingin nila ako. Pero bakit parang nag-iba yung tingin nila ngayon? Sakto naman papalapit sa akin si Iris at Daniel. Cathy, nakakalokang boylet mo ha? Anong nangyari? Bakit malademonyo na naman ang ugali? Ha? Bakit? 6 na manager lang naman ang finire niya ngayong tanghali. Tapos 23 employees. What? Tsaka ang itsura niya parang galit na galit. Yung mata niya walang emosyon tulad dati. Nung di pa kayo nagkakakilala. Nag-away ba kayo? Si Daniel. Hindi naman. Agad akong pumasok ng elevator at pinindot yung button kung saan ang office ni Logan. Ano na namang pumasok sa utak ng lalaking yon? Ganon ba siya kaapektado? Bubuksan ko pa lang sana yung pinto pero narinig kong may kausap siya sa phone. Please do everything, just find her. I am willing to pay you 7 digits number if you find out where she is. 7 digits? As in million? Natigilan siya nang bigla akong pumasok sa loob ng office niya. Siguro mga 5 seconds siyang nakatitig bago nagsalita. Honey, finally you're here. I am really sorry. Pansin kong parang namumula yung mata niya. Umiyak ba siya? Bigla naman tuloy ako nakaramdam ng guilt. I'm really sorry, honey. Just please listen to me first. Alam mo bang wala akong tulog kakaisip sa'yo? Na hindi pa ako kumakain. Pinag-alala mo ako na sobra mahal ko? Laking gulat ko nang biglang may pumatak na luha mula sa mata niya. Umiiyak ang isang Logan Navarro dahil sa akin? Nakakakonsensya naman. Please don't do that again, okay? It really hurts me so bad. Pagkasabi noon, niyakap niya ako. Siguro dapat ibaba ko na rin yung pride ko. Sorry din, Logan. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Lalong humigpit ang yakap niya sa akin. No, honey, it's all my fault, so don't say sorry. Bakit mo ba kasi hindi sinabi kay Gemma? It's because ayokong malaman ni Dad na may girlfriend na ako sa ibang tao. I want him to know you personally, honey. Hindi yung sa ibibig na ibang tao, lalo na kay Gemma. You know her. Di magandang nilalabas sa bibig. I admit her parents want a marriage at may meeting kami next week. But it doesn't mean na hindi ko na itutuloy itong sa atin. I love you so much, honey, and I'll never leave you. Will you please always remember that? Hindi ko na malayang may tumulo na palang luha sa akin. Kung akala ko kaya niya nilihim yon kay Gemma ay dahil sasang-ayon siya sa kasal. I am so shit. Sana nakinig muna ako sa paliwanag niya. May nadamay patuloy na ibang tao dahil sa galit niya. Sorry talaga, Logan. Shh! I am the one who's supposed to say sorry, okay? And please stop crying. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin. Natigilan ako nang bigla niya akong binigyan ng isang napakatamis na halik na nagdudulot ng kuryente sa buong katawan ko. Should we continue this on the penthouse? Kung kanina'y namumula ang mata, ngayon na may namumungay dahil sa pagkasabik. Matatanggan ko ba ang lalaking mahal ko? Honey, where have you been nga pala last night? Sa bar. Bar? Di ba sabi ko sa'yo hindi pwede pag di ako kasama? Sorry, Logan. Kasama ko naman sa Gianna at Ava. I've been in almost 30 bars but I did not saw you. Nasa VIP room kaming tatlo. Nagkwentuhan lang tapos nalasing ako then inuwi ako ni Gianna sa kondo niya. What?
Bakit di mo na lang sinabi sa akin kung nasan ka? Di nga kita kayang kausapin nun, di ba? Sorry na, hindi na mauulit yon. Promise. Fine. Di ko tuloy alam kung anong schedule ko ngayong araw. Oo nga pala. Dali-dali tuloy akong bumalik sa table ko at chinek ang schedule niya. Baka mamaya may ka-meeting para siya na importanteng tao eh. Patay ako. May meeting ka kay Mrs. Grande at 4:30 p.m. Mabuti aabot ka pa. Then I will go ahead. See you later. Hinalikan pa niya ako sa labi bago lumabas ng opisina. Ano kayang pwedeng magawa? Logan, baka pwede mong ibalik yung sinisante mo. Okay, honey, as you wish. Pauwi na kami ngayon sa condo niya. Medyo nagtatampo siya dahil nagpunta daw pala ako sa bar, tas di ko man lang daw sinagot yung 100 plus na calls niya. Napawi din naman dahil sa paglalambing ko sa kanya. What do you want for dinner? Tanong niya sa akin habang tumitingin ng po pwedeng lutuin. Kahit ano, masarap ka naman magluto eh. Hindi ko alam kung anong tawag sa niluto ni Logan pero as usual masarap. By the way, honey, when we will go to Paris? Paris? Bakit tayo pupunta doon? Di ba you told me that I should have my rest? Sinabi ko yun nung di pa tayo kaya dapat ikaw lang mag-isa. Then I'm not going. Mas gusto ko pa sa tabi mo. Ito na naman yung banat niya na kinapupula na mukha ko. Lalo na kapag Tagalog niya sinasabi. My goodness, kinikilig na naman na mahal ko. Hindi Why are you still denying it? Okay lang naman yun. Lalo tuloy na mula yung mukha ko. Kasi naman Oo na. Oo nga pala. Kailan mo ako ipapakilala sa daddy mo? The day before our meeting. Magugustuhan kaya niya ako kahit ganito lang ako? Of course. Lalo na nga nakilala ka na niyang talaga. Sana nga lang talaga. Ayoko mag-expect. Baka kasi mamaya unexpected ang mangyari. Baka kinig na lang ako sa sinabi ni Logan na huwag intindihin ng ibang tao. Trust me, mabait naman si daddy. Cold lang talaga mula nang mawala si mommy. Nakita ko na may biglang lumitaw na lungkot sa mga mata niya. You know what? I really miss her. Palagi ko siyang pinagluluto noon tulad ng ginagawa ko sa iyo ngayon. Maybe if she's still here, she will be very happy for us. Siya nagbibigay sigla sa amin noon ni Dad kaya nang mawala siya, halos maguna na yung buhay namin. Me and Dad really don't know what to do. That is why I'm really thankful na nakilala kita. Do you still remember our first meeting? You really looked familiar to me that time. Talaga? Never pa naman kami nagkitang dalawa eh. All this year, sinisisi ni Dad ang sarili niya sa pagkamatay ni Mom, pero it's an accident lang naman. Sana nga makamove on na si Daddy. Sana maging masaya na lang siya dahil masaya na si Mommy sa langit. Huwag ka mag-alala, Logan. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Thank you, honey. Now I realize that Mom was right. May darating sa aking babaeng magmamahal ng totoo at mamahalin din ako. And it's you, darling. Parang may mga nagpa-party sa kaloob-looban ko dahil sa saya. Ngayon ko lang naramdaman ang lahat ng to. Sobrang sarap palang magmahal. Ngayon may reason na rin ako para sa mabuhay. Kaya wag mo akong iiwan ulit ha. Mababaliw ako. Oo, promise. Saad ko bago ko siya bigyan ng halik na makapagpapagaan ang loob niya. Alam kong may pain pa rin sa puso ni Logan at handa akong gamitin yon. Palitan na masayang alaala. Masaya ako dahil unti-unti nang nag-open si Logan sa akin. I love you so much. I love you more and most, Catherine. Naiwan ako mag-isa dito sa office ni Logan. May meeting kasi siya with his new investors. Gano'n na kaya karami ang pera niya? For sure, secured na secured ang future ko kung siya magiging asawa ko. Pero what if kaya bumalik si Isabella? Paano ko? Aaminin ko natatakot ako na mawala si Logan sa akin. Kasi alam naman ang lahat ang pagitan naming dalawa. Walang-wala ako kumpara sa mga naging past niya. Nag-iisip pa ako ng mga pwedeng mangyari sa amin ni Logan nang biglang bumukas ang pinto. Good morning, Harris? Yan, mas okay ang Harris lang. Sounds great for me. Anyway, where is your boss? Oo nga pala, hindi nga pala alam ni Harris na boyfriend ko na si Logan. Should I tell him? Nasa meeting. Meron daw kasi siyang bagong mga investors. Really? That's nice, ha? Masyado niyang pinapalago ang pera niya. Pakisabi, imbitahin ko siyang pumunta sa party ko tomorrow night. Be there also, okay? Pati ako? Naku, wag na. Hindi pwede. Aasahan kita doon, Catherine. Huwag mo akong bibigoin. Sabi niya sabay kindat pa. Habi niya bang kumindat sa mga babae? Di naman ako bagay sa party na yun eh. Paniguradong mga sasya lang nandoon. Don't worry, it's just simple party. Okay, sasabihin ko kay Sir Logan. Okay then, see you tomorrow night. Simple party? Kala naman kaya kasimple yon. Siguro si Logan lang ang papupuntahin ko.
Mag-aalibay na lang ako. Magaling naman ako sa ganun eh. Ang saya sana kung kasing yaman ko sila. O bibili ko ang lahat ng gusto ko at magagawa kong lahat. Makakapagbigay ako sa mga mahihirap na katulad ko. Salamat na lang din at naging mahirap ako dahil nakilala ko si Logan. Paano nga kaya kung mayaman ako? Nakikilala ko kaya siya? Saktong lunch na dumating si Logan. OMG! May dala siyang foods. Kailan pa siya natutong pumasok at umorder sa Jollibee? Ang sarap niyan! I know this will make you happy. Kahit gaano ka-busy ang boyfriend mo, nagagawa pa rin niyang tungkulin niya bilang best boyfriend ever. Nilapitan ko siya at binigyan ng halik sa labi. Can we just eat first? Baka iba pang makain ko eh. Nakangising anas niya. Hinampas ko naman siya sa braso. In fairness, ang tigas. Pero ang bastos niya ha. Kala niya hindi ko gets yung mga ganun ha? Napakapilyo mo. Tumawa naman siya. Ang dami-dami niyang in-order. Busog na naman ng mga bulati ko sa tiyan. Sabi ko na nga ba magugustuhan din ni Logan ng Jollibee? Halos lahat naman gusto to di ba?